Samantala, isa umanong scammer ang Chinese national na naaresto sa bahay na pagmamay-ari umano ni Attorney Harry Roque sa probinsya ng Benguet. Sa pakikipagtulungan sa Chinese Embassy, natuklasan ng tunay na pangalan ng scammer at ang nasa 1 bilyong pisong halaga ng na-scam nito sa China. Narito ang report ni Raymond Dadpaas. Mahalaga na laliman pa ng mga otoridad ang investigasyon at pagtugi sa mga daywang sangkot sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Kaya't sa Senado ipagpapatuloy din ang isinasagawa nilang investigasyon sa POGO sa Committee on Women and Children. Lalo na sa ibinulgar ni Senador Risa Hontiveros na ang lalaking dayuhan na naaresto sa bahay ni Attorney Harry Roque sa Pine Woods Golf and Country Club sa Tuba, Benguet na nagpakita ng Cambodian passport ay isang Chinese national na most wanted. Ito ay si Con Mo Wen na sa investigation ay isang Chinese national at ang tunay na pangalan ay si Sun Liming. One of those apprehended in the Tuba Benguet home is actually a wanted fugitive in China. The Cambodian passport held by the man is fake. He is really Chinese. And as per our Chinese informant, he's a red notice fugitive, very high level, and he has already defrauded 100,000 people. So napakasama po ng record po nung taong iyan. Sa isang panayam, kinumpirma ni Undersecretary Gilbert Cruz ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC na si Sun Liming ay wanted sa China bilang isang scammer. Sa kanilang tinanggap na report mula sa Chinese Embassy sa Maynila ay aabot ng 1 bilyong piso ang kabuang na-scam nito sa China. Kaya't nakiusap ang Chinese Embassy na huwag itong pakawalan at dadalhin nila ang kanyang warrant of arrest. Paliwanag ni Cruz ang pagka-aresto ni Sun at yung sinasabing partner niya na si Wang Keping sa Tuba, Benguet ay bahagi ng kanilang operasyon laban sa mga nasa likod ng Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga Pogo Hub. Sa hearing kahapon ay inamin ni Attorney Harry Roque na tumira siya sa nasabing bahay sa Tuba, Benguet, ngunit ang may-ari umano nito ay isang korporasyon na sila din ang may-ari. Pinaupahan ito sa isang babaeng Chinese national simula noong January 2024. Matatanda na sa raid na ginawa ng PAOCC sa Pogo Hub ng Lucky South 99 sa Porac, Pampanga, unang nakita ang pangalan ni Attorney Roque. At sa hearing ng Senado, kinumpirma ni PAGCOR Chairman Alejandro Tenco na ang pangalan ni Attorney Roque ay kabilang sa legal group ng kumpanya base sa record ng Lucky South 99 na isinumiti sa PAGCOR. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.